aking anak, ang kagandahang loob ay huwag ikait sa kapwa. Kung ikay may kakayahan na ito ay magawa, kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sasabihing, bumalik at bukas ibibigay. Huwag gagawa ng masama ang iyong kaibigan na sa iyo'y umaasa, nagtitiwalang lubusan. Huwag makikipag-away ng walang sapat na dahilan kung hindi ka ginagawa ng anumang kasamaan. Huwag kang mangingimbulo sa taong marahas, nilalakad man sa masama niyang landas, pagkat ang Panginoon ay nasusuklam sa mga balakyot, ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. Ang sumpa ng Panginoon di lalayo sa masama, ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala. Ang mga palalo'y kanyang kinasusuklaman, ngunit kinagigiliwan ang may mababang kalooban. Ang salita ng Diyos. Ano kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Yaong mga masunuri na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway na aayon sa matuwid, kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray hindi niya naiisip. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa, sa kaniyang kaibigay wala siyang maling gawa, hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita, at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang, at kahit na anong gawi hindi siya masuhulan upang yaong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kaya ang papasok sa bahay mo, Poong Diyos? Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati ng inaakala niyang nasa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Lunes na naman, bagong linggo, tara, magnilay tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama po ko, Father Kevin Crisostomo. Today, my dear friends, is September 23. We celebrate the memorial of Saint Pius of Pietrelcina, mas kilala sa Pilipinas bilang si Padre Pio. Isa sa mga pinaka minamahal at kilala nating santo. Siguro nga dahil ang taong ito malapit sa puso natin. Dahil yung mga panalangin natin, yung mga intensyon natin, yung mga petitions natin, mas madaling mailapit sa Diyos sa pamamagitan ni Padre Pio. Lalo po yung mga prayers for healing and recovery. Alam niyo po, si Padre Pio ay kilala bilang isang extraordinary person na pag ninilayan natin ang kanyang life story. Pero tandaan natin na bagamat siya ay extraordinary person, siya po ay regular at normal na tao, pero lumaan sa landas ng kabanalan. At ang pagdaan sa landas ng kabanalan, ang nais nating tularan, ang nais nating masundan. Nagpapasalamat tayo sa biyaya at halimbawa ng mga santo na katulad ni Padre Pio na nagtuturo sa atin paano maging banal. At tatlong bagay ang nais natin pagnilayan sa kanyang kwento, tatlong letter B, madaling tandaan. Unang letter B, blessing. Padre Pio lived a life of blessing. At bilang pare, alam niyo mga kapatid, siya po naging instrumento ng biyaya at blessing. Bilang pare, nagbe-bless siya ng tao. Bilang pare, nagse-celebrate siya ng mga sakramento. Bilang pare, dinadala niya ang karanasan, ang experience ng presence ni God sa mga taong kanya nakasalamuha nung siya'y nabubuhay at kahit na ngayong siya ay santo na gumagabay sa atin. Mga kapatid, konektado ito sa ating gospel reading ngayon mula kay St. Luke kung saan ginamit ni Jesus
yung talinhaga o yung imahe ng liwanag na walang taong nagsisindi ng ilaw tapos itatakluban. Dapat ang liwanag ay nakikita at natatanglawan ng lahat. Mga kapatid, ang pagiging liwanag at pagpapakita ng liwanag, yan ang ginawa ni Padre Pio para mas maranasan ng maraming tao ang presensya ni Jesus. Yan yung life of blessing. Pero tandaan natin, ang liwanag na ito ay hindi lang basta galing sa ating sarili, kundi galing sa Diyos. Inaaninag lang po natin, nire-reflect lang po natin ang liwanag ni Lord. Si Lord ang liwanag, tayo ay instrumento lamang. At yan ang ibig sabihin ng life of blessing, maging instrumento ng liwanag ng Diyos. Paaninagin ang liwanag niya sa buhay natin. Pangalawang letter B is belonging. A ministry of belonging. Alam niyo po si Padre Pio kilala sa paggawa ng mga quote-unquote himala, mga kababalaghan. Nakakapagpagaling ng mga may sakit, nagbibigay ng sagot sa mga panalangin, answered prayers, etc. Isa rin sa mga gawain ni Padre Pio ay ang pagpapakumpisal. Kilala siya bilang isang confessor. Instrumento ng pagpapatawad, nagbibigay ng advice para sa pagbabagong buhay at maayos sa pamumuhay ng mga taong naliligaw ang landas. At mga kapatid, ito po'y magandang paalala din sa atin. We all have this ministry of belonging. Dalhin ang bawat isa patungo kay Kristo. Yan po ang ginagawa ng isang santo. Ang santo, isang ordinaryong tao, bagamat hindi perpekto, ay inaakay tayo patungo kay Kristo upang magsumikap din po tayo na maging banal na katulad niya. At sana nga po, we have this ministry of belonging. Maparamdam natin ang presensya ng Diyos at maakay natin ang bawat isa patungo sa Kanya. Pupunta ngayon tayo sa pangatlong letter B, bearing. The experience of bearing. Bakit? Sapagkat si San Padre Pio, katulad ng kanilang spiritual founder na si St. Francis of Assisi bilang isang Franciscan, ay nagkaroon na stigmata. Merong 2 sugat sa magkabilang kamay. Sabi, posible daw na hindi lang daw ito yung sugat na meron siya. At ito, sineshare niya with Christ. Actually, si St. Francis nagkaroon din ng ganito. At makikita natin ano ba yung experience of bearing, pagiging mapagpasensya, pagsusumikap at pagpupunyagi sa kabila ng hirap at sakit. Alam niyo po ang challenge, maging katulad tayo ni Padre Pio na makiisa sa pagpapakasakit ni Jesus. Wala man tayong kamay, wala man tayong sugat sa kamay na katulad na meron si Padre Pio. Pero lahat tayo merong krus na pinapasan. Lahat tayo may suliranin sa buhay. Lahat tayo may hirap at may sakit. Pero magandang tularan natin siya. Niyakap, binuhat, tinanggap ang krus na siyang masakit man sa buhay. Pero tandaan, kaisa natin ang Diyos sa pagpasan, sa pagtanggap, sa pagyakap ng krus ng buhay natin. Kaya maganda yung prayer niya eh. Pray, hope, and do not worry. May pag-asa sapagkat kasama si Kristo sa pagpasan ng krus natin. 3 letter B sa buhay ni Padre Pio, madaling tandaan. A life of blessing, a ministry of belonging, the experience of bearing. Halina, maging tagapagdala tayo ng liwanag ng Diyos sa mga taong namumuhay sa kadiliman. Tara, inaanyahan tayo na maging santo, dumaan sa proseso at sa landas ng kabanalan, akayin ang bawat isa patungo sa buhay na banal at ganap, at higit sa lahat, sa pagpasan ng krus ng buhay natin. Hindi tayo nag-iisa. Kasama natin si Jesus at ang mga santo na maggagabay sa atin patungo sa kanila. Let me pray for you
and pray over you. Panginoon Kristo, humingi kami ng tulong sa iyo sa lahat ng mga hirap at sakit at sugat na aming pinagdadaanan. Salamat, Panginoon, sa pagpapadala ng santo na katulad ni San Padre Pio na iyong pinadala para magbigay sa amin ng pag-asa, magbigay sa amin ng inspirasyon, magbigay sa amin ng tulong. Paspasan niyo kaming lahat, Lord. Lala po yung mga humihingi po ng prayer for healing, lahat po ng mga merong may karamdaman, nakakaranas ng sakit sa kalooban at sa katawan. Hinihiling namin ang tulong ni San Padre Pio na sila po ay inyo pong lingapin at pagalingin. Gayun din po ang mga intensyon na aming sila sa puso at dinibit-bit araw-araw. Nawa sa tulong po ni San Padre Pio, ito po ay makamtan namin ayon sa iyong kalooban. Hindi namin ito sa ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Meron po akong request sa inyo. Please include in your prayers today the 18th sacerdotal anniversary of our beloved Father Jeff Manlapig. Opo, ang saya siguro niya sa heaven, no? He's celebrating his sacerdotal anniversary with Jesus the High Priest and all the angels and saints, no? We continue to pray for his soul and we continue to pray for one another. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.